Paano naman yung mga kandidatong may kaso? Si Jovito Palparan, hindi ba, ando dun siya, nasa bilangguan Nasa siya. piitan. Oo, merong kaso against siya. Siya ba ay pwedeng tumakbo bilang senador? Bakit? Sa ating saligang batas, meron pong tinatawag na presumption of innocence. Okay. At kung kaya't, ang isang tao, kahit na nasa bilangguan, no, pwede pa rin tumakbo. Unless nga, nagkaroon na po ng final conviction of absolute perpetual disqualification. Kasi meron pong mga ilang krimen, kasama po yan as one of the penalty. Next, so, si Mayor Binay, hindi ba sinabi ng ombudsman, there's administrative case against him, she has found that he is guilty, dismissing him and disqualifying him from election. Ngayon sabi ng mga Binay, hindi kami tatakbo. Sino ang tama? Siya o yung ombudsman? Well, doon po sa order ng Office of the Ombudsman, nakalagay na yung kanyang desisyon ay executory, immediately executory. Oh, that means right away. That's right. Pero hindi pa po yun final. Because again, no, dapat nating alalahanin na ang complaint ng Ombudsman ay inahahain sa korte. So kami naman po, sinusunod po namin ang mga order ng korte at ng ombudsman. Dito po ang pwedeng mangyari, tulad na nangyari dati, is pwedeng dumulog po ang si Mayor Binay sa mga korte at humingi ng temporary restraining order dito po sa naging order ng ombudsman. Kasi immediately executory, is that not final? That's right. Well, yun na nga. Kaya hindi pa po final yun. Ang sinasabi lang is that, kumbaga, itong magiging status ko habang yung kaso ay umuusad sa korte. Pero nga, kung may order na ganyan at walang court order na kumbaga na bumabaliktad sa order na yan, kailangan namin niyang ipatupad. Si Gloria Arroyo, GMA, she is in jail. She can run. Yes. Same thing as Palparan. Okay. In other words, mga kapuso, tayo na ang magde-decide kung sino ang bobotohin natin. It's as simple as that.